developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, September 24. Businessman Tony Yang has admitted during a Senate hearing that he is Chinese, who was born in China, thus admitting that his Filipino birth certificate is fake. According to Yang, also known as Antonio Maestrado Lim, his grandfather obtained a document to ease his business operations in the country. Meantime, senators have granted dismissed Bamban Mayor Alice Go's request for an executive session. This is to give Go the opportunity to divulge details that she previously refused to discuss in a public hearing. Yes, let's just add that Yang is the brother of Michael Yang, the former advisor, economic advisor, business advisor to President Duterte. And meantime, the Office of the Vice President notes that the OVP's budget sponsor, Representative Zia Alonto Adjong, already knew that they are skipping the budget deliberations. That means that the OVP budget is entirely at the discretion of the lower chamber. The OVP stressed that their letter dated September 11 was received by Adjong's office on September 16. And lawyer Melvin Matibag has filed a disbarment complaint with the Supreme Court against former presidential spokesman Harry Roque. Matibag claims Roque posted a deep fake video of President Bongbong Marcos allegedly using drugs. For his part, Roque dismissed the complaint as a, quote, desperate act of attention and argued that his post is protected by free speech. Authorities have said that the so-called Polvoron video is fake. Joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Storycon's resident political pundit, Ronald Llamas. Hindi ko Hi, happy napakilala sa'yo. Tuesday. Happy Tuesday. Salamat, Patrick. Ikaw yung nag-introduce sa akin. Wala nang dagdag. Di mo kailangan dagdagan Parang ng patan lang. embellishment. Ami, is it a busy news day today for the Philippine Star? What's on your Yes, layout? we're waiting for developments. Tuloy yung yung usapan about Alice Go, and she's supposed to name yung pinakamataas daw diyan sa Pogo yung pinaka-boss. So we're waiting for that. Tapos nga etong kay Tony Yang, merong nilabas si Senator Risa Hontiveros, of course, na photo na kasama ni Wesley Go and Tony Yang and the mayor of Sual, si former PNP chief Benjamin Acorda. So iniintay natin ngayon, iniintay namin yung reaction ni General Acorda kasi nag-issue siya ng statement, remember, na dapat daw pangalanan. But anyway, nag-apologize na si Villanueva, yung dating ISAF chief, and now with PAGCOR, nag-apologize siya for disclosing something daw based on rumor. Pero mukhang hindi rumor, kung ganyan yan. But anyway, we're waiting for all those statements. Parang mismo yung Nika naglabas ng ganung statement Sinuportahan nila na may former PNP police chief. So, parang hindi siya talaga rumor Nagmumukhang rumor dahil hindi nila binabanggit yung pangalan. Kaya nagkakaroon ng kahulugan itong picture Dahil may... Kaya nga. Pero on the other hand, just play the Baka sabihin devil's naman, advocate. nag-posing na naman. Hindi yan selfie, hindi gano'n Hindi siya Everybody- selfie. Pinuntahan siya sa Yes. office. Yes. When he was PNP chief, he was in uniform. Yes. Tapos yung isa, nung sa Cagayan siya, nung commander pa daw siya, nung Yes. medyo matagal na sila magkakilala, ni Tony Yang. Yes. Kasi Kaya ganon. lahat ng Pilipinong hanggat maaari makikipag-picture sa nakaupo sa isang pwesto Yes. Makikipag-picture So Yes. they can always use Yes. that argument as well Yes. Kaya lang nagkaroon ng meaning Pero dahil nagpunta sa office, Oo. that's the office of the PNP chief. So medyo anong opisina. ginagawa doon sa office ng PNP chief ni Wesley Go and si Sual Mayor. Yan lang naman ang tinatanong ng mga tao. Anyway, we're waiting for reaction from General Acorda. Bok, Ami, before we, baka maputol ng reporter natin on the line si Mian Los Baños from the Senate is on the line right now. Mian, can you hear us? Hi, Sir Ed, Ma'am Ami, and Sir P. Good afternoon po sa inyo. Hi, Mian. Q&A ba tayo? Ano po? Mian. Ako. Hindi na siguro ako mag-report. Q&A na lang, sir. Latest. Ano latest dyan? Doon sa investigation sa Hindi, Pogo? baka may bago na. Actually, Mayan, mas interesado ako dun sa Senate coup. Pero mamaya, sagutin mo muna yung tungkol sa hearing. Pero pupuntahan natin yun, Mayan. Sige, sir.
katatapos lang, ay hindi naman katatapos. Natapos yung hearing mga past 2, then nag-executive session sila. Kasi pinakabago, ito yung hinihingi ni Alice ko for the past week, diba, na ayaw ibigay ng mga senador yung executive session. So, at last, binigay, pero medyo nagkaroon ulit ng parang kaunting, minor ano lang naman, parang tension kanina. Kasi parang si Alice ko naman yung ayaw. Kasi gusto raw niya, kasama niya yung kanyang mga lawyers, particularly sila Attorney Stephen David and Attorney Abisado dun sa executive session. Wala kasi yung dalawang yun yung dalawang principal lawyers niya. So, sinasabi na siya na Senator Tiveros, teka muna, hindi ka mo magtatakda ng schedule dito. Pag sinabi namin go na sa executive session, go na. So, nagtagal, but natuloy din, pero a few minutes na lang yung executive session kasi nag-session na rin So, at least ang sinasabi ni Senator Hontiveros ay naumpisahan kung ano man yung gusto niyang sabihin sa komite. Dahil bago yan, tinanong siya ni Senator GV kung ikaw ba yung mastermind. Sabi niya, hindi daw siya ang pinaka-guilty. And then, sabi, tumulong ka ba, nagpagamit ka ba dun sa mga sindikato? Ang sabi niya, hindi ako nagpagamit, pero kung may naitulong man ako, sabi niya, helpful person daw kasi siya. So, I guess yun yung something interesting kung nagkaroon ng executive session, maitanong kung sino yung tinulungan niya na yun at kung totoong may sindikato nga. Pero may in saying that she is not the most guilty, that's also an admission that she is guilty. Tama ba? Am I getting right? Yun din yung, yes, yun nga yung sayang kanina kasi hindi na siya natanong dahil patapos na yung hearing. Kasi parang all this time, Sir Ed, di ba sinasabi niya, wala akong alam. Pero nung tinanong siya kanina na parang, so nagpagamit ka ba sa sindikato? Sabi niya, hindi ako nagpagamit. Pero sabi niya, matulungin talaga ako. Gumanon siya. So parang nabitin kami doon. Sayang. Mayan, wala ka bang nabigat sa mga senador? Victim daw siya, hindi mastermind. Wala ba nagli-leak dyan? I know it's an executive session. Wala ba nagli-leak kung sino yung tinuro niya na kung sino yung most guilty? Ito, nakikiamoy-amoy pa nga kami, Ma'am Ami, sa mga senador, kung baka naman may maibulong sa atin. So far, wala, hindi pa nila nililik. Hindi pa nililik. Mamaya. Malilik. Opo. Abangan naman Mayan. Pero ito, siguro naman Mayan, may makukwento ka sa amin tungkol dun sa naunsyaming Senate coup laban kay Chis Escudero. Ay, hindi pa nag-iinit sa upuan si Senate President Escudero. Parang maging yung mga rin kami pong nag-cover. Parang kami, meron agad? Parang di ba, Sir P, usually, hindi naman mawawala talaga yan. Pero usually naman, patatagal-tagalin mo naman ng mga isa't kalahating taon. Ito, 4 na buwan pa lang. At hindi ito kahapon lang, 2 weeks ago ito unang umugong. Pero wala kasi tayong makuha na talagang magsa-soundbite. Kaya parang hindi natin mai-ere ng buo yung storya. Until yesterday na talagang sinabi ni Senator Jinggoy na hindi totoong siya yung papalit, pero sinasabi niya kasi kahit yung 2 weeks ago na radio interview niya, sabi niya may naririnig siya, pero dinidinay niya na siya yung nasa likod niyan. Pero ang mga lumutang na pangalan, sila Senator Loren Legarda daw yung pwedeng pumalit. Pero sabi ni Senator Loren, dahil siyang alam, nakafocus na siya sa trabaho niya. Lumutang din yung Senator Cynthia Villar. Sanabi din niya na wala siyang alam dito sa pula to. Pero may talagang mga lumulutang-lutang, may mga umuugong-ugong na ang akin lang dito, Sir P, walang malinaw na dahilan. Hindi kagaya ng kay Senate President Vic Subiri na may mga dahilan na sinasabi yung mga senador. Ito, walang malinaw na dahilan bakit papalitan. Pero may ugong lang na may numbers. May numbers meaning hindi necessarily 13 Iba-iba yung mga nagpo-pop up na numbers. Pero sabi, merong mga nagsisimula-simulang numero na hindi na gustong palitan siya. Okay. Ayan, may lumalabas ba na dahilan para dyan sa Senate coup? Yung mga pangalan kasi na lumalabas, halimbawa si Cynthia Villar, actually, simula pa lang ng term ni BBM ay lumabas na yung pangalan niya na gusto niya mag-Senate President. Pero parang walang mga supporters Yung kay Loren, nasa grupo ni Mig Subiri yan dati. No? Kaya hindi ako magugulat na susuportahan niya ng grupo na yon with new additions. No? Pero ang mas mahalaga kasi yung dahilan Doon mo ma-deduce kung sino yung mga pwedeng sumuporta, for or against. Kung ano yung dahilan para sa coup. Yes, sir. Kasi yun din po yung inaalam namin ko. Kasi parang kung magpapalit ka ng Senate President pero meron dahilan, meaning
hindi happy. Bakit hindi happy? So, for example, yung kahit dating Senate President Vic Zubiri, kasi mabagal. Ang bagal ng kilos ng Senate, masyado daw malapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung mga dahilan nun eh. Pero kay Senate President Escudero ngayon, walang ganun eh. May pangalan lang ng papalit, pero walang concrete na reason bakit niyo papalitan. Nakaka-install niyo lang naman 4 months ago. Has Senate President Cheese Escudero taken any controversial position on any issue of late, Hamean? Ang alam ko lang, itong Senate building na controversial. Siguro hindi naman yun ang dahilan, kaya papalitan siya. Medyo may konti silang O baka meron. May konti silang difference with some senators On? tungkol doon sa usapin ng budget ni BP Sara. Okay. Halimbawa, What is the position of Senate President of the Senate? Halimbawa, sila Villar, sila Aimee, si Joel Villanueva, si Jinggoy, ay parang I-restore. restore. No? Right. Si Senate President ay irespeto yung House decision, no? So medyo yun so far yung medyo difference, no? At siyempre yung elephant in the room, impeachment. Okay. No? So Sino drawing, bang, drawing from those lines Yeah. that you just mentioned, Ronald, it would seem that itong movement to replace the Senate President is coming or may come. or ito na lang, does not have any hidden lines leading to Malacanang. I'm not sure. Kasi mas Baka sa House. mas di ba? Usually Baka kasi sa kung House. merong ganyang klaseng coup, dotted man o straight lines, Oo, hidden lines. meron siyang relasyon Oh, sa Malacanang. Pero if you're looking at the actors, the primary actors for this coup, and you're mentioning that it's over the VP's budget now, which this group wants to restore. Hindi ko sinasabing ko na, parang yun lang yung so far, yung naging controversial between the Senate President and some senators. Okay. It can also be impeachment. Okay. No, So Mayan, I'm sure there's a lot of So may kinalaman sa speculation. Duterte yan kung impeachment or budget. Okay. Yes. So Mayan, are House we na also yan, sa hearing House. something along this line? May mga ganito ka rin ba naririnig? We've tried many times kahit mga off yung mga hindi talaga interview, i-ambushan. We wanted to ask nga si SP about impeachment kasi for sure may alam siya about it, pero alam mo naman si Senate President Escudero, kahit hindi pa sa Senate President, he's been very, very careful sa mga ganyan kasi alam niya, at lagi nilang sasabihin na magiging judge sila pag dumating yung oras na yan. So, careful siya pagdating sa usapin ng impeachment. Pero tama si Sir Ronald, ang isa lang sa naalala ko din, na sinabi niya na may hard stance si SP Chase about sa kay VP Sara. Naalala ko nung sinipan ni VP Sara nung nag-uumpisa pa lang yung pagbanat niya sa administrasyong Marcos. Kasi sinasabi niya yung mga kakulangan sa project, for example, mga flood control, walang sumagot sa senador, pero si Senate President Cheese Escudero, nagsabi siya na, teka muna, bago mo sitahin yung mga kakulangan ng project ngayon, nagsimula din naman yung mga projects na yan sa tatay mo. So kung kulang ngayon, malamang kulang din yung dati, sa dating administrasyon. May ganun siya. So far, yun ang naalala ko. Okay, so the Senate Pero President is still 2 weeks squarely... ago, ano yung raging issue? Sabi mo, nag-umpisa yan mga 2 weeks ago eh. Ano ba yung malakas na ugunton na medyo controversial that might have involved Cheese Escudero 2 weeks ago? It's been weeks, Ma'am Abby, na talagang alis o lang talaga yung almost everyday issue sa Senado. And malinaw naman at klaro at pabor yung mga senador sa kung ano rin naman yung stand ni SP Escudero, which is nung una dapat sa Senado ma-hold, may custody ni Alice Go dapat sa Senado, pero nung nagkaroon nga pumasok na may RTC pala at meron pala siyang warrant or meron siyang kaso sa labas, pumayag si SPG na hindi sa Senado, which is wala tayong nakitang kontra mula sa mga senador. So talagang hindi malinaw sa amin ano yung rason ba't siya gustong palitan at umuugong to. Okay, Ronald, usually kasi, di ba, there are signals from the palace, right? When it Yes. comes to movements in the Senate Yes. leadership or even the House leadership. But is it quite possible that in this case, wala talaga? It's really homegrown, organic? Well, kung merong relasyon yan dun sa budget ni Sara or sa possible impeachment ni Sara, then involved yan ang speaker. Kung involved yan ang speaker, malamang involved yan ang palas. So, ganun yung mga corner, yung mga banda-banda. No? Pero on a different note, nakita ko si former Magdalo Congressman Ace Asidilio, katabi ni Tony Yang, no?
Ngayon kasi ay nasa kwan siya, counterintelligence ng NICA. Anong ginagawa niyo dyan ngayon sa Senate, katabi ni Tony Yang? Hindi nga siya natanong, sir eh. Nagtatakin kami bakit nga pa nga nandun. Pero hindi siya natanong, batay mo dasong baka nga Si Ashley. Ano to eh. Oo. Malaking issue nga kasi di ba, Sir Ronald, no, Sir Ed, Sir PM, Ma'am Ami, itong sinabi na una ni PAGCOR Executive para Villanueva dun sa ex-PNP chief na di on the take kay Alice Go. So, talagang nagbabala ng ilang beses Senator Bato de la Rosa na parang pangalanan mo yan. Kanina nga pangalanan mo yan, mag-public apology ka. Pero ang nangyari kanina, nag-sorry na lang talaga si Villanueva at inamin niya, raw information, walang validation, hindi naman daw niya sinabi na talagang actionable yon from the very start. Sinabi naman daw niya na raw information. Pero ang sinasabi nila Senator Bato, ba't kasi sinabi mo? Raw information pala, bakit sa loob ng Senate hearing under oath ka pa sinabi mo? So, nag-sorry na lang si Villanueva dyan at sabi niya, nare-respeto daw niya yung mga dating PNP chiefs na alam naman daw niya na gusto mag-iwan syempre ng magandang legasiyan. So, Very hindi na pala sa interesting mga kasi yung presence ni Ace, ni Ashley Asidillo dahil siya yung head ngayon ng counterintelligence ng ating primary spy agency. So, ito bang usapin kay Tony Yang? Meron ba yung national security issue? Meron ba silang ine-explore na possible lines niya with China? Yun yung specialization ngayon ni former Congressman Asidillo. Tsaka cyber warfare, I think. Yes, he was also cyber very warfare. highly involved in cyber Yes, warfare. na ang focus nila is basically Building China. doctrine, yeah. No? So far, yung pagsalang kaya ni Tony ang bagamat umabot ng dalawa o 3 oras na talagang straight, binibuild up pa lang yung kanyang role dito sa whole Pogo issue na ito. Kaya nga supposedly, dapat last hearing na ito ngayon ng issue ng illegal Pogo, pero nag-extend na naman, magkakaroon na naman ng 1 hanggang 2 hearings pa. Kasi nga ngayon lang may humarap na mga Chinese na direkta na may kinalaman sa Pogo. So ang sinasabi, ito daw mga Yang, hari-harian sa Cagayan de Oro at itong Tony Yang na ito na umupo at humarap sa pagdinig kanina, ang sinasabi nagpapatakbo ng mga businesses na yan. At ang sinasabi, isa dyan yung Cianja Steel Corporation na sinasabi ng PAOK na merong Pogo operation sa loob. So far, yun yung nabuo pa lang kanina na kwento tungkol kay Tony Yang. Bagamat hindi niya direktang sinagot yan, ang sabi lang niya, inamin niya may more than 100 Chinese nationals na empleyado yung pagawaan ng bakal na yan. Pero sabi niya, hindi Pogo, kundi nag-ooperate daw ng makina yung mga Chinese nationals na yun. Paano si Tony Yang is bigger? nilabas si Senator Ontiveros yung photo, 2 photo nga, na ang kasama si Benjamin Acorda. Kasama si Tony Yang, kasama si Wesley Go. Anong balak ng Senate doon? Ipapatawag ba si General Acorda? Yes, Mami. Yes. Bago nagtapos yung hearing, sinabi ni Senator Risa na to be fair, kaya General Acorda ay ipapatawag siya next hearing para maipaliwanag niya itong mga... Kasi kanina parang di naman talaga solid ano bang gustong palabasin. Kundi may mga pictures with Tony Yang, may pictures with Mayor Kalugay. Pero ano ibig sabihin? Ano ba siya ba yung PNP chief na tinutukoy? Sinabi ni Villanueva, hindi nga raw yun actionable yung information na yun . So, ang labnaw kanina ng storya. Pero nabanggit siya, si Acorda. Yan, balikan ko lang yung tanong ni Ronald kanina. Si Ashley kasi, katabing-katabi mismo ni Tony Yang. Any idea dun sa context ng kanyang presence? I suppose naman hindi naman siya consultant ni Tony Yang. Kasi to me, what's interesting is sabi ni Ronald na siya nasa NICA ngayon. NICA, intelligence, counterintelligence, specifically Did he digital testify intelligence vis-a-vis China. No? Opo. Unfortunately kasi Sir Ed, hindi talaga natanong si Ashley Asidillo kanina, kaya hindi malinaw din sa amin ano ba talaga yung role niya. Kasi hindi pinatawag sa resource person, hindi dahil kay Tony Yang. Okay. Yung isa kasing context dito, potentially kasi si Tony Yang is much bigger than Alice Goo, Cassandra Ong, etc. put together. Paano yan ay brother ni Michael Yang na nalink sa Parmali, na biggest Pogo operator sa bansa, na link sa drugs,
At ngayon ay nagtatago na labas ng bansa. At si Tony Yang ay nalink directly dun sa Bamban Pogo. So, itong si Tony Yang is much bigger than several Alice Goo. No? At itong si Michael Yang at si Tony Yang ay directly linked sa China. Marami ang mga meetings sa China with Communist Party leaders at the biggest companies in China. No? Yan yung role nila as economic advisor. Kaya yung potential ni Tony Yang ay napakalaki dito sa investigation na ito. At ganito na lang may ano, did you notice if Tony Yang was consulting Ashley Asadillo during the hearing? Kasi then we would know, di ba? Wala, Sir P. Hindi siya nagko-consult. So in all likelihood, he is there as a resource of the committee. Resource person. And, well, for one, arrested siya eh. So, wala siyang magagawa. Kapag sinampina ka, magpapakita ka kasi arestado naman siya dahil, ano siya, di ba? Nauna na siyang na-arresto ng Bureau of Immigration last week. So, wala siyang magagawa. Pero, ang isang kinaiinasan ng mga senador dyan kasi 34 years na siya sa Pilipinas, hindi siya nagtatagalog, di umano. So kanina, kada sagot niya, kada tanong, ini-interpret sa kanya, at magdasagot siya, isi-interpret ulit. So nagalit kasi na Senator Jinggoy at Senator Risa. Who was, teka lang, Mayan, who was interpreting for him? I mean, I don't see anybody behind him. There's just one other guy beside him. So, may kinuwang Si Ashley pala. may kinuwang interpret. May Translator kinuwang pala. interpreter. Dino lang si Ashley. So, pamangkin mo si Ashley sa atin. May kinuwang interpreter talaga, Sir Caroline Bata, yung pangalan niya, na yun talaga yung naging role niya. Kasi nga hindi daw ito nagtatagalog. Pero nagalit sila Senator Risa kasi sabi nga ni Senator Risa, hindi ako buang para maniwala sa'yo na 34 years ka na, hindi ka nagbibisaya, hindi ka nagtatagalog. Kasi CDO ka naka-base, parang ganyan. Pero nanindigan siya, talagang in Chinese siya nagsasalita eh. I think si Ashley is a resource person kasi yung ina-explore ng Quad yung angulo na ginamit yung mga Pogo for espionage, di ba? Yes. Hindi lang siguro Would have been nakakalong interesting si to hear Ashley. from him, ano, what he had to umabot say. sa kanya. Oo, Hindi sayang. umabot sa kanya kasi haba-haba Better niya, mo si may mga Ashley. interpretation pa yun eh. Yun. May translation pa kasi. Tayo na lang kumausap. Kaya lang napakatabi lang sila. Tayo na lang kumausap. Nagkakaunin na nagkakabi sila. Baka nagtatampo na sa atin yun, pinag-inalaan nyo. Oo, may pagkaalis ko rin itong istorya ni Tony Yang eh. Hindi siya Pilipino, sa China siya pinanganak, pero meron siyang birth certificate na Pinoy siya, na pinanganak siya sa Misamis. And he admits that na. He admits that he was not born here. Yes. Yes. Oo, at huli na eh. Sabi niya, Fujian, China siya pinanganak, pero meron siyang live birth date registration noong 2004. Kung saan nakalagay, 2004. sabi ko siya pinanganak. So, peke talaga. Big time to si Tony Yang. Older brother ito ni Michael Yang. Older yan. No? Okay, maraming salamat, News 5 correspondent Mayan Los Baños. Mayan, thank you for Thank your you, time. man. Thank you, man. Mabuta mo na lang kami ng mga marites dyan. So, resource naman siguro, like, Hindi, siyempre. So, katabi. Ang hirap, hirap talaga. Alam mo, yung mga picture na magkasama kayo, ito na, nagkataon lang magkatabi kayo sa Senate hearing, ano? magkatabi pa sumusumpa. Di ba? Nag-take ng oath. No? Kaya mas ang tinitignan ko ay yung possible link ni Tony Yang sa national security issue. No? Dahil nga, yan yung pinaka so far big time. Exactly. So dito sa tomorrow, hearing we should na ito. have him over. Hindi siya nakausap ng Senado. But it would be interesting to find out what he has to medyo say. curious lang. Ano ginagawa ng Ace doon? Okay. Okay, Yeah. game. Sige. That was News 5 correspondent Mayan Los Baños. Kasi the last time we talked to Ashley, specialization pa niya was cyber warfare eh. Was talking about cyber warfare. Yun din China. ang role niya sa Nika. So that's, Yun this din is, ang role niya. everything, all of this is up his alley, yung Pogo. Yes. You know, I was browsing through Netflix, yesterday. Meron pala itong bagong pelikula, No More Bets, and it's about Pogos. It's about Pogos. Ganun ba? Oo. Talaga nung I was watching through at Anong least 10 bansa? minutes of the film. I don't know if it's a Chinese movie or an American movie, but there were Chinese actors. But going through it, yung mga eksena sa pelikula, first 10 minutes,
parang Bambang Pogo. May torture. Hindi ba Cambodia? May isang Hindi ba malaking Cambodia kwarto na puro cellphone at computer. Parang ganon. So they were trying to say na it's a scamming job. Parang ganon. Operation yung mga... Yun. Siguro imbitahin natin si Ashley one of these days. Siya nag-warning about the high risk daw tayo for talaga espionage and sabotage actually. Yes, oo. Matagal na siya nag-warning nun eh. And in that movie, it was mentioned, Cambodia and the Philippines. Binanggit yung Cambodia and the Philippines, nandun yung mga Pogo. Yes, Cambodia. Yes. That movie. Ano, Cambodia, Pero ang katikit ng Cambodia, China yan eh. So it's Matagal na nila part of Pogo, pop culture na tayo. Ganon. Yun ang mga pangyayari dito. Actually, naunang nagsara ang Cambodia at saka Laos. Matagal na. Pinressure ng China Ang na Cambodia, magsara. No? Ang tayo ngayon pa lang, humahabol pa lang tayo. Pero yung Cambodia talagang nag-clamp down dyan. Dahil sa pressure sa China. Okay. Our producer was able to talk just now, a few moments ago with... Ace Asidilio. Yes, and ang clarification niya, Bok, ay... Wala sa kinalaman sa seating arrangement. Nailagay lang siya ron. Yun. Siya raw mismo umaalma. Bakit niyo tinabi doon? Mas gusto kasi niya katabi si... Let's go. Ay, galing kay Ed yan. Yung sundalo eh. We've invited him to join us on the Storycon tomorrow, Ami, pero he begged off. Yeah. Dahil nga naman, no self-respecting Officer. Intel officer will agree to an interview. Pero iba yung pag pinatawag ka ng Senado, syempre kailangan pumunta. At iba rin kung itinabi ka sa isang suspect. Iyon. Sa isang suspect na ganyan. Wala po silang say sa seating arrangement. Sabi nga, alma yun eh. Parang abogado pa kasi, di ba, Ronald? Dahil, ang ganda ng Amerikana eh. Oo nga, tabing-tabi. Wala pa namang translator. Di ba? Kasi ginawa translator. Anyways, good to hear from him again. Okay, ano po? What's up next? Do we have our next guest yet? Not yet. Sige. Okay, sige. So, ano yung ba mga pending natin? We talked about the potential, the failed Senate coup and Okay, we have something on that. We have a statement from Senate President Jesus Escudero. His quote is, "Any coup attempt is called a rumor until it happens." That's from that's Senate true. President Yeah. Jesus Escudero na nabalitang papalitan daw. Marami nagulat, pati yung mga Senate reporters nagulat. Okay, so Escudero explained that it is difficult, quote, difficult to comment on every rumor that comes out without a clear source or name. Yeah. Ami, ano bang news nyo tungkol dun sa executive session ni Alice Goo? Siya ba ay humingi ng executive session dahil nung makita niya yung kanyang selda sa Pasay City Jail? Dapat sa po sila. Yung ba yung nag-trigger? Bigla siya nga humingi ng executive session para... Siguro. Naghahanap nga kami ng leak dyan sa executive session eh. Alam mo, Tinitingnan din nalimutan namin namin itong si VP Sara. Nagiging issue na naman siya na andun daw siya sa beach. No, naghihiring ng budget ng OVP. Sabi nila, dinideny nila. Ewan ko kung may picture daw na nilabas. Ewan ko, Ed, may picture ka ba na nasa beach? Wala daw siya sa beach. Nakikipagkita daw siya sa mga tao. She was moving around the country. Yan ang storya ng OVP. Pero hindi ko pa nakikita yung picture sa beach. As well, the other Anyway. story of the OVP was di ba, kahapon na defer to today dapat yung plenary deliberations ng kanyang budget Plenary. dahil wala siya. And I think today na-defer na naman nata I think they're giving here until the end of the week, which is when Congress goes on recess. Yes. Recess. On recess. Sinabi na daw niya nga doon sa mga tao doon sa house na bahala na nga kayo dyan sa budget ko, kaya bakit pa siya pahaharapin? Bok, teka. Diba? Ay, Ami, sorry si Senator Trillanes is on the line. Sir, magandang hapon. Okay. That's why. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Ed, Ronald, Patrick at kay Ma'am Ami. Sir, Hi, Senator. thank you for joining us. We know you're busy and we know na isingit lang kami sa schedule niyo. But let me start it off with this. Kausap namin kapon si Barry Gutierrez tungkol doon sa pagdalaw ni VP Sara kay Lenny. Ang sabi, pag-amin ni Barry, pili nila nagamit sila. At ang sabi ni Barry, super biglaan as in parang we're on the way there. Ganun daw ang nangyari. So that's his way of explaining the circumstances behind the visit. Wala raw nothing political. We know you feel very strongly about it, but can you tell us more about what you know about what happened there? Like, ganito po, no?
Well, una natutuwa ako na may pag-amin na nagamit sila kasi talagang gano'n eh. Kung dinecline nila yan, nobody would have known. Di ba? Kung dinecline nila yan, nobody would have known. Yes, Okay, ganito po. Unang-una, there is no such thing as yung short notice na nandiyan na wala ng choice. Vice President po yan. Yung itinerary niyan, pupunta siya ng Peña Francia, bibili siya ng yung ano niyan, may mga Palaspas. advance party Kanya, niyan, may mga liaison officers yan. Mhm. Tinitignan nila yung route, security, yung area. Hindi, there's no such thing as short notice. Pre-arranged po yan. Yan po ang alam natin. Lalo na yan, Vice President, pupunta sa out of town trip. Ngayon, bukod pa riyan, mayroon po ang information ko po ay galing po sa mga ibang media personalities who were there doon sa area na yon. So, alam po nila na talagang ine-expect si VP Lenny a few days before. Ay, si VP Sara a few days before. So, pagka alam mong pre-arrange na, ibig sabihin nun, alam mo na yung agenda ni Sara, kinakalculate mo yan, instinctively, isip mo bakit kaya, para saan kaya. Tapos, yan si VP Lenny, very conscious yan sa optics, alam niya yan. Kasi, ganon yung niya, she's a very astute politician. Hindi yan siya politically naive. Alam niya yung mga optics. So, ito po, ang issue ko dyan. Pag pinapasok mo kasi sa bahay mo, ibig sabihin, hindi mo siya tinatratong kaaway. Kasi kung yan, yung mga Marcoses yan, o yung kalaban niya sa politika na si Villafuerte, hindi niya yan papapasukin. Kahit Peña Francia pa yan. O kaya itong sina Kibuloy, sina Harry Roque, o sila Alice Guo, na mag-short notice, ma'am, pwede po ba dyan? Camp 1, Camp all naman daw dyan sa Peña Francia eh. Di ba? So, kumbaga, that's baloney. Tigilan na yung kalokohan na yun. Yun po. Okay, you said Senator, that calculated to, even on the part of the former Vice President. So what do you think is her calculation here? What does she hope to benefit from this optics? Ganito po, alam po niya na nababalot sa kontrobersya si Sara Duterte. She is about to be impeached. Nakita niyo yung asal niya sa House. Di ba? By providing yung yung kanyang sanitized political image, parang binibigyan niya ng refuge. Hindi magandang yon. Parang sinasabi niyang she's okay with me. And before that, a few months before, kung maalala natin, minute din niya si GMA. One of the worst presidents in Philippine history. Di ba? So, anong mensahe niya? Itong kalaban ni Marcos na dalawa, na very notorious personalities, okay lang sa atin. So, kaya ako nag-push back, kasi ayoko nang lumala pa yan. Sige, pero parang tinalusot natin yung kay GMA, pero itong kay Sara, teka muna, lumalabas na yung inner biases niya. Kaya, ito na yon. We need to push back kasi baka ma-normalize na okay lang na collaborate kay Sara. Pero sir, so you're saying that from your perspective, si Lenny is willing to strike a deal or to kahit paano to have something to do with the Dutertes? Or at least with Sara? I won't go there. I won't go there yet, Pero, di ba, pagka sinabing pupunta siya dito, nag-calculate na yan. Ano ba ang mangyayari dito? Ano ba ang image nito? Anong itsura ko dito? Very conscious. Yung sinasabi nilang courteous siya, na wala namang choice, hindi daw bastos. Sabi ko nga, subukan niyang gawin yan kila Villafuerte, tsaka any of the Marcoses. Hindi niya gagawin yan because she draws the line dun sa mga political enemies niya at dun sa mga notorious personalities like Harry Roque, Kibuloy, and Alice Guo. She won't do that. Kahit Peña Francia pa yan. Alam niya yan. Pero by accepting Sara Duterte, ibig sabihin, she doesn't consider Sara Duterte as a political enemy. Yun po yun. Senator, specifically, ano yung info nyo
o yung intel nyo about kailan niya nalaman na pupuntahan siya ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ko kagabi si Barry Gutierrez. Sabi ko, ang info ko, Barry, ay unang nagyaya si Vice President ng lunch, no? Ng lunch sa isang restaurant na tinanggihan daw ni Lenny. Kaya pumunta na lang siya sa bahay. Medyo ang sabi ni Barry ay hindi niya alam yon, pero sinabi niya na posible yon. Ikalawa, tinanong ko siya kung may advance team ba. Paano? Usually may protocol yan eh. A few hours before pumunta ang Vice President sa isang lugar, may mauuna, may advance, no? Ang sabi nga, wala silang alam. Parang ang kwan lang nila ay convoy na daw yung umabot. Walang advance, no? So, from your vantage point, Senator, ano yung alam nyo na kailan nalaman ni Lenny na papunta si Vice President Sara? At least 2 days before. Kasi nga, sabi ko nga, nag-procure yan sila ng tickets doon, na-set nila yung itinerary nila nung Vice President. Ginagawa yan ng mga politiko. There's no such thing as yung they will just pull over tapos magdo-doorbell. Tao po, andyan po ba si Ma'am Lenny? Hindi po yan. Ako pinipilit kong intindihin ito si Atty. Barry Gutierrez kasi sinabihan lang naman siya. He wasn't there. He wasn't there, So, right. kailangan wag natin yayakapin o lulunukin yung sasabihin nito kasi he was not there Yes, sir. personally. Yes, sir. Wala siyang katabi. Sir, So, yun po yun. sir, if you don't mind, just to qualify, sir, yung information ninyo na may timbre 2 days ahead, this is your actual information or this is based only on what you know to be standard procedure? Okay, no. Meron pong nagbigay sa atin, may informante nagbigay sa atin ng detalye na yan. Tapos, alam niyo po, di ba yung BPSG, mga sundalo at pulis yan eh. Yes, sir. Nire-report nila yung movements eh. Yung, hindi yan, lang, na real time, hindi. Pupunta dito, sa ganitong lugar. Marami pong, protocols, no? So, may mga ganyan, kumaga sabog na sabog yung information na yun. Anyway, hindi talaga nangyayari yung 15 minutes lang, 30 minutes lang, andyan dyan na. Titigilan na yon. No? Kaya maraming nalilinlang na mga Lenny followers kasi they embrace that as a truth. It is not. No? Okay, Hindi po nangyayari sa totoong buhay. Tapos ganito po, kung may kaaway ka, personal man, sa politika, negosyo, hindi mo yan basta-basta papapasukin sa bahay mo. Okay, Kasi so this is your Senator, private space. what's in it for Lenny Robredo at tinanggap niya si VP Sara? Ano po ang ganansya niya dito? We all know yun she's po, not running for kailangan national office. She's running for Naga City Mayor. Yeah. Will a Sara photo op with Sara will help her win in Naga, for example? Well, you'll have to ask her that, no? Pero ito lang yung pangamba, kaya nga nag-push back na kami this early. Baka ang pangamba ko kasi, baka yung kanyang ngit-ngit laban sa mga Marcoses ay mas nananaig. Okay. Enough na yayakapin niya itong mga personalities like the Duterte. Sana po huwag umabot doon, kaya nga we have sounded the alarm. Okay. Senator, this past few Senator, days, pahabol ko lang kasi medyo out of time Yes, na. Balita namin, you will be filing an impeachment complaint against the VP. Kayo ba ang magfa-file nun? Well, we'll see, no? Basta't kami naka-ready na. 22 articles of impeachment ito. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe ang pinakamaganda rito, yung Congress mismo ang mag-file. Kasi sila yung niyuyurakan, sila yung nakakakita ng mga violations sa Constitution ni Sara Duterte, among others, no? So, ano dun yun? But kami, ready po kami. As I mentioned, 22 articles of impeachment po ito. Sir, saan sumisentro po yung yung inyong impeachment complaint? Kahit bullet points, very quickly, ano po yung ang mga major points Yes. ng 22? Marami po. Yung 125 million na confidential funds, Opo. yung 650 million na confidential funds noong 2023, yung DepEd and OVP,
yung kanyang 2.7 billion na peace and order funds sa Davao City. Tapos meron din po siyang confidential funds doon. Tapos meron po yung sa bank accounts which ay exposed noong 2016. Joint account po sila ni Duterte doon. Doon sa na-confirm na po ito ng AMLAC and Ombudsman. Kaya lahat po 'yan. Marami po. Yes, sir. Kasi sir, in particular, sir, di ba, the Constitution limits the offenses that can be impeachable under certain categories. Of course, you did cite numbers and possible offenses. Yeah. Pero you're looking at what? Betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, treason, and so on online. All po. All of the na-cite sa Constitution natin na basis ng impeachment, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, other high crimes, culpable violation of the Constitution, lahat po, no? At itong sinasabi natin dito, yung mga acts niya as mayor, this will establish the pattern of behavior to justify kung bakit nangyayari ngayon. Yun po yun. Senator, based on your na-sound out calculations, nyo na ba ang Congress? You think there will be someone there willing to endorse yung ganyang mga complaint against the VP? O may kausap na ba kayo? I believe so. May po. I think it's a matter of time, no? It will come. I'm sure it will come. Pero sir, may kausap na ho ba kayo? Are you talking to any congressman or congresswoman in particular? No? For example, I know medyo magkasangga, hindi kayo magkasangga, pero yung Makabayan Black, I think, has reached Yes, the possibility. mukhang based on your calculations, Senator, ay paano yung mathematics, paano yung numbers, paano sa House kasi madali eh. Kailangan mo lang ng isang congressman na mag-endorse eh. Parang one-third ka na. parang a walk in the park lang yan eh, no? Sa impeachment. Mas ang usapin ay sa Senate ba, sa inyong calculation ay may tingin nyo ay may enough votes para i-convict si Vice President Sara Duterte? Opo. I think makakakuha ng mga 18 votes. Paano? Minimum. 18? Minimum. Kasi Marami yun. wala naman hong That's, amor itong si Sara two-thirds. Duterte dyan sa mga senador. Ayan. Kasi ano nga siya no? Ano, 23 parang lang ang reyna senators yung ngayon. pag-asa niya. So yun po. Ito na lang, Senator Trillanes. Itong nababalitang mga galawan sa Senado, no, napalitan yung Senate President, do you think connected to ito sa impeachment? Base sa impormasyon ko po, hindi konektado. Diyan naman sa Senado, pag naka-13 votes ka, may dahilan o wala, pwesto ka eh. Minsan kahit parang trivial or internal yung kanilang reasons, yung whether yung mga committees o kung ano man, yun lang, pwede na yun eh. Apo. Sir, balikan ko lang yung tanong kanina. Hindi nasagot eh. Meron na ba kayong seryosong kausap sa Kongreso para mag-sponsor ng impeachment complaint? Meron po. So is that good to go na? Is that what you're saying? It's good to go? Kasi kailangan mo na isang complainant eh. Meron daw. I believe so. I believe so. It's just a matter of kaya nga siya pumupunta, kaya nga siya naghahanap ng kakampi. That's what I'm saying. Everybody should be more circumspect at this point, no? Kasi the optics are not good. Naghahanap siya ng kakampi, politically isolated na siya. So the last thing we want is masanitize yung image niya. Yun po yan. That's where I'm coming from. Pasensya na lang po sa mga diehard followers nila. It came in too strong, but talagang andirito na tayo eh. 8 years na namin, binapakpakan itong pamilya na ito na salot sa lipunan natin. Tapos ngayon pa, masasanitize. Senator, one last quick question. ICC warrant of arrest, meron na ba? Base po sa aking impormasyon, mga late November, early December pa ho yan. Okay. Thank you for joining the StoryCon today, former Senator Sonny Trillanes. Salamat, Senator. Thank you, Thank you, sir. Senator. Salamat po. Salamat, ma'am. Daming story. Nahabol pa yung nahabol pa yung ICC warrant. Late November? Yun. Nalula ako. Okay. Parang alam niya no? At least hindi na September. Well, coming from Senator Trillanes,
Is that a credible answer, Target? Well, wala kasing pwedeng magmando sa ICC. Compose siya ng almost 30 countries eh. So Okay. may ibang kanyan. Pero But he must know based- something. He must know something. Hindi, based sa institutional memory, ngayong panahon lumalabas yung warrant based sa pag malapit na preliminary... Pasko, ganun? Hindi, 7 years. Based, Okay. Tapos na kasi yung preliminary investigation eh. Pagkatapos yan, lalabas na yan. So, nasa timetable yan. So, kung na lang yan, give or take 2 to 3 months. No? Yun yung kanya. Okay, thank you for joining the Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas as our friend, Bok Edling Camon. Call him, Tunay na kaibigan. yan, International Man of Mystery. Just get more 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Paez. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.